Tuloy! Dami tayo mga seremonyas bago na ito sa TV, tapos biglang dinive mo lang. Eh di pasikat ka masyado, kaya nakabusita siguro. Di ba parang may sakit yung galawan, di ganun, bad joke. Sakit to na, sabihan ka pasikat, o bad daw yun. Di ba? 2019, totoo na lang, 2019, bago mag-pandemic. Sumama ako sa isang food trip ni, yung food tour ni Chef Sandy Daza. Nakasama ko sila BB, at nakita ba nag-post ako kahit isang picture? 2019 yun, bago mag-pandemic. Walang picture. Magkaibigan na kami ni Lisa ng close, 2018 pa. Nung panahon na... Kasi mga social climber, alisin ko na ho mga bossing. Dumako na tayo doon sa kay Inday Sara Duterte, mga kababayan. Nako, madami to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tatlo. Mga bossing, ito. No? Sa atin ho, mga kababayan, tayo kapag kayong mga nagpo-posisyon tayo, 'di ba? Inihahalal natin, ibinoboto natin. Pero sa mga Duterte, mga bossing, pansin niyo po ba yung pagiging nepotismo nila? Yung tipo bang gagamitin nila yung mga kapangyarihan nila, gagamitin nila na sila ay nakaupo, gagamitin nila na ako ay presidente, mag-a-appoint ako ng mga kamag-anak ko. Ganyan sila tingnan mo, pati nga si Zulaika, 'di ba? Ito matagal na hutong nabalita. Bumalik lang po mga bossing. No? Naalala ko lang po, no? Sabi, kaya di maiwan ni BP Sara, si Zulaika, matagal nang magkasintahan, sabi po ni Montulfo. Siguro po, ayan ang dahilan na magkasintahan sila, kaya nai-appoint si Lopez doon sa OBP, no? Kawawa naman. Roromansa kay Digong, sabi ni Chi Cereza. Sabi dito sa balita na to, matagal na anyang may relasyon si Vice President Sara Duterte at ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez. Dahil suta kita, hindi ho ako may sabi niya, nire-reactionan ko lang yung balita ni Montulfo. Yan. Dahil suta kita, i-appoint kita. Diba? Ganyan po. Madami din pong in-appoint ang dating Pangulo na ganyan, na mga kamag-anak nila. Upang sa ganun nga, kapag dumating ang panahon, ligtas sila. Pati po sa Supreme Court, di ba? Mga appoint din ng dating Pangulong Duterte. Pero dito muna tayo. Matagal aniyang may relasyon si Vice President Sara Duterte at ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez. Ito ang ibinunyag kahapon, nung last year pa yata ito, ng dating kolumnista na si Ramon Tulfo. Mahilig sila yung mga ganyan mga bossy. Yung tipo bang dapat yung mga halal ng bayan o yung dapat yung karapat dapat para doon sa posisyon. Hindi, kamag-anak ko, kaibigan ko, at kung sino man na magiging loyal sa akin, ang lalagay ko diyan. Kahit na hindi marunong yan ang ilalagay ko diyan. Mahilig silang ganyan mga kababayan. Okay, ito ang sagot ni Sara. Sara at Zulaika ay matagal na magkasintahan, sabi dito. Di ba ninyo nahalata, Sara, is a dyke or lesbian, tomboy, or AC/DC siya. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Siya ay bisexual. Kasi nga naman mga bossing, kung sakali na magkaroon ng problema, madali nilang malalapitan. Kung sakali na may kailangan sila, madali nilang malalapitan, mga bossing. Ito po ang kinakaba ko sa Supreme Court Yan ang kinakaba natin sa Supreme Court mga kababayan. Baka naman baka appointee kayo ni dating Pangulo Duterte. Biglang sabihin ninyo, wala na, madidismiss na o hindi na itutuloy ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Baka naman ganyan ang maging desisyon nyo dyan. SC o Supreme Court order House, Senate to submit information on Duterte impeachment. Nung isang beses ombudsman di ba? Si Martires nahalata ng mamamayang Pilipino. Naku, appointee din yan ng dating Pangulong Duterte. Pa-resign na yan. Baka babawi. Baka kumbaga tatanaw ng utang na loob. Tapos sasabihin, eto kinausap namin
ang House at kinausap namin ang Senate, wala talagang makita, etc. Diyan sa impeachment na yan, kaya wag na lang nating ituloy, i-dismiss na lang natin. Baka ganyan na mangyari dyan, ha? Tapos sasakyan po nila Chis Escudero. O tingnan nyo, sabi nung Supreme Court, wag nang ituloy. Ano pa magagawa natin dyan? Wag naman. Mamamayang Pilipino ang humihiling na ituloy ang impeachment. 'Di ba? Bayang Pilipinas ang nagsasabi, gusto naming marinig kung ano ba yung mga ebidensya na kinalap nung prosecution. Kung ano yung mga depensa nung kampo ni Inday Sara Duterte. Gusto yan ng mamamayang Pilipino. Huwag nyo naman kaming pagtulong-tulungan, mga boss. Ano ho? Isa lang naman po ang nakasaad doon sa ating konstitusyon. Nasabi po ng mga eksperto, wala nang mas susupreme pa sa konstitusyon ng Pilipinas. Isa lang po, napakasimple ang nakasulat doon. Shall forthwith, agad-agad, litisin. Agad-agad, no? Pagtuunan ng pansin. Kung may ginagawa ka, iwan mo muna yan, dumako ka muna dito at tapusin ito. Yun po ang nakasaad sa ating konstitusyon at yun po ang pinaka-supreme, mga bossing. Napakasimple lang ho. 'Di ba? Oh. Hindi ho pwede dito yung sasabihin ng mga senador na nako, eto naman pag pinagbotohan namin pwede itong ma-dismiss. Kung madami ang boboto sa dismiss, dismiss ito. Kung konti ang boboto sa dismiss, di hindi dismiss, tuloy. Sa nakikita natin, 18 senador ho, mga kababayan, halos po, ayun no, halos po lahat parang hindi maintindihan yung nakasulat doon sa konstitusyon ng Pilipinas, shall forthwith. Di po ba? Kailangan nyo matuloy yan. Pagtatawanan kayo, no? Pagtatawanan tayo ng buong mundo. Ay, yung Pilipinas, tingnan mo. Simpleng simpleng word na forthwith, hindi naiintindihan. At nung mga senador pa, ha? No. Di ba? Hindi pala marunong bumasa ng English, hindi pala marunong umintindi ng English yung mga senador sa Pilipinas, forthwith lang, tapos umabot 5 months, 6 months na. Madadamay ho kami sa inyo, mga senador. Di po ba? Sabihin, naku, yan mga senador, paano pa kaya yung populasyon ng Pilipinas? Di po ba? Yan, syempre matatalino na yan. Hindi naman magiging senador yung mga yan. Di ba? Hindi naman magiging mga senador yan, hindi naman magiging Senate President yan kung hindi marunong umintindi ng English. Kaso, ang nakikita natin, mukhang hindi marunong umintindi ng English. Yung mga senador natin, paano pa yung mga Pilipino, yung mga simpleng mamamayan? Madadamay kami. Di ba? Madadamay kami. Baka isipin, bobo din kami. Napakasimple lang.